So here in Germany, hi, my name is Alex. I'm a Filipina master student here in Germany, and I'm gonna tell you how to get your first apartment here. So first of all is that you need to have a stable income. Let's get to the point right away, guys. We're not gonna waste time. So first of all, you're gonna need to have a stable income, and the best way to prove that you have a stable income is to have a indefinite working contract. That's why if student ka dito, medyo mahirap talaga maghanap ng apartment, especially if solo apartment. Kaya ma-advise ko talaga na try mag-apply sa dorm. And for our friends na gusto ng solo apartment, then please stay put and I will give you a step-by-step. So, first thing to consider is that the bigger the city, and if it's a university city, mahirapan talaga maghanap ng apartment. So, for example, Berlin, Munich, Heidelberg, those cities are university towns or big cities. So, medyo pahirapan talaga. And the rule is, the farther you go away, is that easier maghanap ng apartment. Pero yung problema naman is yung commute. So, here in Germany, yung usual way of people going from point A to point B is through public transport or bicycle. So actually, if sobrang layo mo na sa city, some areas only once a day lang yung bus, especially if weekends, or 4 times a day. So mas mabuti if marunong ka magbike or anything, pero hassle siya talaga. So I would advise to live near sa city kung saan ka magtatrabaho. Another thing is the more east Germany you go, the cheaper the rent will be. Always keep that in mind. So for the website where you could find apartments, first is Immobilien Scout. I will link that in the description. And next is WG-Gesuch. And WG-Gesuch is for shared flats. If okay lang sa'yo na may flatmate ka. Usually dito sa Germany, hindi siya katulad sa Pinas na may roommate ka. Flatmate usually, so may separate kayo na kwarto, tapos may shared kusina and may shared na banyo. Next is you can also try Facebook groups or Reddit post. And also, I know some people na sobra talagang nahirapan maghanap ng flat, na nung dumating sila dito, is kumuha sila ng Airbnb. Before sila pumunta dito, Airbnb yung kinuha nila. At habang nasa Airbnb sila, is naghahanap sila ng flat na pagsistayan. So, I don't know if nakahanap sila. Pero, I hope they did. Kasi yung last time namin nagkita, hindi pa siya nakahanap eh. And 3 months na siya nandito. The downside of Airbnbs is that medyo pricey siya compared sa normal flat. And also, I think, pricey siya. And then, I think pwede mo namang siguro i-negotiate sa owner. Pero, if you do the math, pricey talaga siya compared sa normal flat dito. For shared flat, let's say dito sa Heidelberg, yung usual rate ng rent is 450 euros, including na yung Lebensmittel, which is yung living expenses. Pero hindi ko alam sa other parts of Germany. I think Berlin mas expensive. Pero kapag less crowded yung city mo, expect na mas less yung yung renta mo. For down payments naman, it's usually 3 months advance, and yung deposit is i-withheld yan ng landlord mo. Kasi, at the end of the day, if mag-move out ka na, yung gagawin mo is isi-scrub mo yung apartment mo, lininisin mo, at isi-check yan ng landlord. If may damages ka, i-minus yun sa 3 months deposit mo. And that leads me to my next point. So usually, when you get an apartment here, usually, unfurnished siya talaga. And dito sa Germany, hindi included yung kitchen if magkuha ka ng apartment. So, pwede kang bumili ng kitchen sa IKEA for 400 to 500 euros. And usually, kasama na dun sa kitchen yung oven and microwave. Pero depende yan, baka wala yung makita mo sa IKEA. If ang apartment is furnished, the landlord will usually give you a piece of paper kung ilan yung appliances and yung condition. And take note of this. Dapat i-check and i-validate yung appliances na brand new talaga,
or like, oh, slightly used, tapos yung mga damages, dapat i-take note mo. Take the photos. Kasi, ang problema is, baka at the end of the day, after 5 years, na wala kang proof na nung dumating ka, ganito yung sitwasyon, pwede kang i-ano ng landlord mo na, hindi, brand new yun. Pero deep down, alam mo talaga na hindi brand new, diba? So, take photos and pakita mo ulit sa kanya para clear lahat. Okay, since high yung demand ng apartments dito, maraming scam. Maraming scammer na nagsasabi na may apartment ako and mag-aas ng pera and to send it. First and foremost, don't send money to strangers, guys. Unless na nakita mo yung apartment mo or may signed contract na kayo, wag na wag kang magpapadala ng pera. Kasi, if may apartment na available dito sa Germany, usually, mag-set sila ng date of viewing. And when mag-set na yan sila ng date ng viewing, makikita mo talaga yung mga competition mo dyan sa apartment na yan. So, kasama kayo ito-tour. Tapos, if nagustuhan mo, usually is magsiset ka ng offer. And then, aalis ka na, and then ikukontak ka ulit. Kasi, yung mangyayari is, yung landlord, i-review yung application mo. And if approved na, they will let you know. So, don't send money to strangers. Kasi, scam yun. And usually, yung mga gusto nilang biktimahin yung mga foreigner na walang experience. So, always remember, if hindi mo pa nakita yung apartment, and wala ka pang signed contract, don't send money. For the rules, if, let's say, naka-apartment ka na, you just got your first apartment. So, for rules, regular rules lang, no noise after 10 p.m. or else the neighbors can call the police to separate the garbage. Kasi big deal talaga dito yung segregation. Don't litter. For moving in, take photos of things na nakita mo na may chips sa sa pinta, or may mold. Kasi baka pag nagreklamo ka na, hindi mo mapoprove na pag move in mo, ando na yon. Always remember na if there's damages like mold sa banyo, that's the responsibility of the landlord nga ipaayos na yon. Especially if hindi nila ma-prove na nang dahil yun sa'yo. At let's say yung banyo mo nagkamod, hindi mo naman kasalanan, di ba? Obligasyon yan nila. So you must write your landlord right away, and sila na yan bahala na magpaayos. And also take note, when you move in, usually, sometimes it happens na from one tenant to another. So, ibibigay nung old tenant sa'yo yung old appliances na naandun na. Check always yung condition. And next is check the number of keys. If nakalagay doon 3, dapat 3 yung nasa sa'yo. And if hindi, wag kang mag-sign ng contract kasi legally bound ka na dyan. If 2 lang yung sa'yo, at 3 pa lang nilagay doon. Kasi dito sa Germany, hindi ka makapag-duplicate if wala kang signed paper na nanggaling sa landlord na they will allow you to duplicate the key. Actually, that's very good kasi mas secure yan. Pero always double check, triple check, quadruple check everything before signing everything here kasi sobrang hirap na maging legally bound ka into something. Also, the thing here is never lose your apartment key kasi usually yung mga apartments dito, yung key na isa, makapag-open na ng trash area, yung storage mo, yung entrance ng apartment complex at your apartment itself. So, if na-lose mo yan, at malalaman talaga ng landlord mo kasi kapag aalis ka na, ika-count yung keys, diba? Okay, so if you already have your keys, dapat super careful ka kasi at the end of the day, malalaman niya ng landlord mo if nawala mo. And yung rule kasi dito is kailangan mo i-change yung locks ng trash area everywhere, and then you have to make copy of everyone's duplicate. So, sobrang gastos. Pero depende yan sa kontrata actually. So, read your contract twice, thrice, quadruple times, and always make sure na hindi ka dehado. And if you have any questions na hindi ko na-cover, please comment down, and thank you so much. I hope I helped you guys, and please don't get discouraged na
pag-apply dito ng apartment. Thank you so much. Bye!